Hi, good day millionaires! I'm Mr. Mike Sarantes and today i-discuss ho natin yung kailangan natin i-discuss sa mga new distributor natin o tinatawag natin na RDT or Rising Distributor Training. So ano ba ang insight dito sa RDT or Rising Distributor Training? Bago natin pag-usapan, I would like to say discuss ko muna yung bakit kailangan. Okay? Kasi madali lang yung pag-usapan kung paano, pero dapat alamin natin bakit kailangan. Okay, so bakit napakahalaga ho nitong tinatawag natin RDT or Rising Distributor Training sa mga new distributor natin? So, naintindihan natin kasi bakit? Kapag ikaw ay new distributor sa ating company sa Red Ink, ang gagawin mo lang ho is pakaabin mo ng package, syempre excited ka. Tama po ba? Excited ka, yes, yayaman ako, mababago ng buhay ko, yes, grabe. Kayang-kaya ko na, yayaman na ako, mabibili ko ng kotse ko, mabibili ko ng bahay ko. But in reality, when you go outside, and then start sharing with the opportunity of Red Ink, at hindi mo pa kabisado, at hindi mo pa alam kasi nga kaka-join mo pa lang, so mangyayari, 99% ang daming rejection. So pag ni-reject ka, yung excitement level mo bababa. Kasi number one, bakit ka ni-reject? Hindi mo alam ang negosyo mo na pinasok. Number 2, pag tinanong ka, hindi mo alam sasabihin mo. So, normally, ang daming rejection. Kung wala kang pandepensa, 99% magkukwit ka. Tama ba? Mawawalan ka ng gana humataw. Kasi, bakit ganun? Akala ko ang dali lang yumaman. Akala ko ang dali lang. Pero pag ako na pala nagnegosyo, pag nasa labas na pala ko, ang hirap na pala gawin. So, in reality mga partners, hindi mo lang kasi alam pa. Okay? Kaya meron tayong mga ganitong training para ito po ay vaccine sa mga negative. Vaccine sa mga rejection. Bakit sinabi kong vaccine? Kasi alam nyo ako guys, pag may virus, pag may vaccine ka, hindi ka takot na tamaan ng virus kasi may vaccine ako. Kumpiyansa ako, confident ako. Ganun po ang training. Ang training ho natin, yung RDT ho, is parang vaccine. Tuturukan ka ng vaccine namin. Okay? Hindi yung literal na vaccine ha. Tuturukan ka ng vaccine para po ma-immune or yung katawan mo ma-immune or yung isipan, yung mind at heart mo ma-immune sa mga negative at magpatuloy ka sa pangarap mo. Okay? So, let's start with ABCDFF concept. So, number 1 is attitude. Napakahalaga ho nang maintindihan mo sa negosyo na to is mahalaga ho yung attitude natin. So, bakit napakahalaga ng attitude? Sabi nga sa sukatan dito mga partners, 80% attitude, 20% skills. Bakit ganon? Dapat mahalaga yung skills. Tama naman po, magaling ka ho. Pero hindi po sukatan ang galing dito. Ang tumatagal ho at ang nagiging successful sa ganitong industriya is yung pong merong magandang attitude. Kaya nga 80%. Bakit 20% lang skills? Bakit ang skills kasi mga partners is natututunan mo siya. Actually, kung kaya mong i-all out 100% magandang attitude, much better. Bakit kamo? Ang tatagal lang nito yung may magandang attitude. Kahit ikaw ay merong degree holder, ikaw ay teacher, ikaw ay seaman, ikaw ay engineer, ikaw ay architect, hindi ka uubra sa ganitong negosyo. Kung ikaw walang magandang attitude, bakit ang magtuturo sa'yo janitor, ang magtuturo sa'yo tricycle driver, tapos may degree holder ka, makikinig ka kaya sa kanya? Hindi mo alam yung janitor na yon may kotse, hindi mo alam yung tricycle driver na yon naka-sports car, tapos ikaw naglalakad pa rin. Pero dahil degree holder ka, andun yung pride at ego mo, hindi, mataas ako, bakit ka? So paano ka magtatagumpay? Tuturuan ka ng isang mangmang galing sa wala at galing sa hirap, tuturuan ka magnegosyo. Sobrang hirap, di ba? Kasi most of the time, ang thinking natin, ay mataas tayo. So, kapag ganun ang attitude mo, 99% walang matutunan ka. Pwedeng ka matuto sa school mo, pero hindi ka yayaman. Tama ba? Pero sa industriya ng network marketing, kahit grade 1, grade 2, grade 3, or nakapagtapos mo na rin, tuturuan ka bakit naging successful siya. Ang labanan sa network marketing is resulta. Tama po ba? It's not about your degree holder, it's about your result. Pag magandang resulta mo, yan ang good model sa atin. So, meaning to say, ladies and gentlemen, sa ganitong negosyo, ang labanan is magandang attitude mo. Okay? And next, dapat empty cup ka. Kasi aanin mo yung galing mo sa labas. Kung magaling ka lang sa labas, magaling ka sa ibang kumpanya. Galing ako sa isang kumpanya, grabe mentor Mike. Top earner ako doon.
In just 2 months, na-hit ko yung millionaires. Oh, galing. Pero sa red, 6 months ka na dito, partner. Ano nangyari? Malapit na. Magbe-breakthrough na ako. 1 year ka na dito, malapit na. Bakit, partner? Kasi nauna yung ego, yung pride mo, na galing ka sa ibang kumpanya, successful ka doon. Pagpasok mo dito, dahil hindi ka full, or hindi ka, yung full yung knowledge mo, hindi ayaw mong tanggalin yung kaalaman mo, nahihirapan ka. I give you the example. Look at this. Okay? So, medyo chill lang tayo, ha? So, look at this. Ladies and gentlemen, kapag ito ay puno at nilagyan ko pa ng maraming kape, matatapon lang. So, same din sa ating business. Kapag yung utak is punong-puno na ng kaalaman galing sa iba't ibang company, pag nilagyan namin ng Reddit ng 64 million, RDT is 80, lahat ng training nilalagyan namin, ABC rule, whatever, ay lalagyan namin sa iyo, ang nangyayari, ang 99% na papasok sa iyo, magaling ako doon sa kumpanya. Mas effective ang ganitong sistema sa amin. Pero after now, 3 years, 5 years, hanggang ngayon, effective pa rin ang pangarap. So, end of the day, hindi ka nagkakaroon ng success. Kasi bakit? Full of knowledge ka. So, sa negosyo na to, you have to empty cup. May knowledge ka, good. Advantage mo yan. Pero you have to empty cup. Okay? You have to empty cup sa ganitong negosyo. And of course, dapat humble ka. Hindi lang magandang attitude mo, pero masamang ugali mo. Tama ba? Ma-humble ka, ibig sabihin, pag successful ka na, or may narating ka man or wala pa, dapat humble ka. Stay humble. Stay on the ground, your feet, mga kaibigan. So, dapat humble ka. Kasi pag hindi ka humble dito, yan ang kiyakabagsak mo. Sabi, pride comes before fall down. So, napakahalaga ho na dapat maging humble ho tayo. Kumita man tayo ng million or hindi, maging humble pa rin tayo. Okay? So, yung malupit nga ito yung hindi ka pa kumikita ng 1 million. Hindi ka pa kumikita ng 100. Diba? Tapos, ang sama na ng ugali mo. Diba? Tapos, ang yabang mo na. So, napakahalaga ho na maging humble ka. Tsumiki ka lang, galit ka na sa... lagi mo nang inaaway si mentor mo. Diba? Nagka-chiki ka lang, barya pa. Diba? Pinasok mo na sa ulo. Ang chiki, nilalagay sa bulsa. Huwag sa utak. Okay? Pag nilagay mo sa ulo yung pera mo, lalo na pag barya yan, mabigat yan. Tama ba? So, dapat, mga kaibigan, mga brand partners, no? Kapag ikaw ay tsumiki, humble ka. Huwag mong kaawayin si partner. Huwag mong kaawayin si mentor. Ang mentor mo, isang peri ka na nga lang, strong league ka na nga lang, inaaway mo pa, niyayabangan mo pa. Tama ba? Kung sino pa yung tumulong sa'yo, yun pa niyayabangan mo. So, ladies and gentlemen, hindi po magiging maganda ang takbo ng karir mo kapag ganun ka. 99% ang patutunguhan niyan is failure. Kapag kinalaban mo si mentor mo, patutunguhan niyan 99% failure. Bakit 99? Bakit 1 hindi 100%? Kasi yung 1%, kapag ang mentor mo mali, huwag mo nang sundin. Mali nga eh. Tama ba? Pero pag ang mentor mo ginagawa yung tama, so 99% successful ka. Sundan mo lang ang mentor mo, gayahin mo lang. Pag ang mentor mo nakikita mong mali, based on your study, maghanap ka ng another mentor, which is yung nakakaangat sa kanya. Pag ang mentor mo walang ginagawa, guys, ang mentor ho, dapat may resulta. Hindi lang nagme-mentor-mentoran. Alam nyo, mentor ako, 3 years na, naglalakad ka pa. Mentor ako, 4 years na, wala ka pa rin success. Mentor ako. Guys, ang pag-mentor ho is leading by example. Ibig sabihin, pag leading by example, dapat may nangyayari sa kanya, nagkakaresulta siya. Kasi kung hindi siya nagkakaresulta, ganun din mangyayari sa'yo. Mentor mo nga siya, saan bagay? Kasi anong imi-mentor niya kung siya nga walang success na nararating. So meaning to say, to be successful sa mentor, maghanap ka ng mentor na dapat successful. At dapat yung mentor mo may puso. Hindi lang successful siya, pero iba ang tinuturo niya sa'yo. So meaning to say, humanap ka ng tamang mentor. Number 1, mentor dapat may success siya. Kasi pag walang success, kung anong narating ng mentor mo, yun din ang mararating mo. So ibig sabihin, you have to humanap ka ng magandang mentor. Okay, next na pag-uusapan natin is belief. So dapat maniniwala ka sa mentor mo, maniniwala ka sa kumpanya, maniniwala ka sa produkto. Kasi kahit anong produkto na meron tayo, kapag hindi ka naniniwala, hindi mo maibibenta sa market. Tama po ba? So, ang business natin is about belief. So, dapat naniniwala ka sa produkto, naniniwala ka sa kumpanya, naniniwala ka sa owner, naniniwala ka sa ating
owner, naniniwala ka sa upline or sa mentor mo, naniniwala ka sa mga cruise line at sa mga distributor mo. At especially sa sarili mo. Kung naniniwala ka, dapat 100% hindi ka titigil. Kasi naniniwala ka eh. Naniniwala ka na kaya mong magtagumpay. Naniniwala ka na maabot mo yung pangarap mo. So dahil sa paniniwala mo na yun, dapat ipinaglalaban mo. Kasi hindi mo kayang ipaglalaban ang isang bagay kung hindi ka naniniwala. Tama po ba? So, maipaglalaban mo lang ang pangarap mo kapag naniniwala. So, you have to believe in yourself. Kasi yun ang pinakamahalaga at pinaka-importante, yung paniniwala mo sa sarili mo. Ako naniniwala sa'yo na yayaman ka. Ang kaibigan mo naniniwala sa'yo yayaman ka. Yung mga ka-business partner natin naniniwala yayaman ka. Pero kung ikaw, hanggang ngayon hindi ka naniniwala, wala tayong pag-uusapan. Kasi ang pinakamahirap, yung hindi mo paniniwalaan yung sarili mo. Okay? So guys, you have to believe yourself na kaya mong basagin ang mga objective na darating sa'yo. At kaya mong lampasan yung mga struggle, challenge na mangyayari. At naniniwala ka na yayaman ka sa Red Egg. Claim it? Okay, claim. Okay, next is pag-uusapan natin is commitment. Mahalaga ho yung commitment. Bakit kamo? Sa pag-ninegosyo natin, kung wala kang commitment, mahihirapan ka din magtagumpay. So, bakit mahirapan? Ang pagko-commit ho, yung tinatawag na kahit bumagyo, umulan, may lagnat ka, whatever have, kung ikaw ay nakakommit sa isang bagay, gagawin mo. Example, nagbagyo. Hindi ako makapunta ng office. Bakit? Bagyo eh. O ano ngayon? May meeting ka. Andyan yung investor mo coming from this one. Nagbiyahe pa ng 5 oras. Tapos pupunta ka late. Okay. So you have to commit first. Guys, sa negosyo, napakahalaga yung commitment. Ang commitment mo dito, I'll do my best whatever it takes. Meaning to si mga kaibigan, gagawin ko ang lahat kahit anong mangyari. Okay, matraffic. Mag-early gising ka para makaarating ka ng maaga. Umuulan, hindi magkuwang ka kung wala kang pangkotse, mag-grab ka. Tama po ba? Mainit, mag-grab ka. Upline, wala kang pang-grab. Humataw ka para may pang-grab ka. Tama ba? So, meaning to si ladies and gentlemen, okay, kailangan mo ng commitment. Dito parang ikakasal ka sa red. Yung ikakasal ka, yung red lang. Okay, yung commitment, I'll do my best whatever it takes. No? Dapat ganun ang commitment. At hindi lang commitment sa kumpanya. Dapat may commitment ka sa pangarap mo. Napaka-importante yun na may commitment ka sa pangarap mo. Bakit yung commitment sa pangarap? Kasi alam mo, nangarap ka gusto mong magkakotse, tapos wala kang commitment. So, hirap yun. Anong commitment mo para magkakotse? Number 1, maghanap ka na ng driver license. Okay, mag-apply ka na ng driver license. Number 2, okay, ayusin mo ng bangko mo kung kailangan. Tama ba? Kung monthly man yan, o isipin mo kung saan kukuha ng source of income. Tama ba ba? Pag halimbawa nakita mo, ito, may 15 accounts naman. Kung humataw ka para magkaroon ka ng 15 account para makakuha ka ng kotse. So, meaning to si ladies and gentlemen, you have to commit yourself sa negosyo. Hindi lang sa negosyo, kundi sa pangarap. Okay? So, kahit umulan, bumagyo, be on time, ladies and gentlemen, at pumunta ka sa kinakailangan pagdating sa pagninegosyo. Okay, walang excuses. No excuses sa business. You have to do more para sa pangarap mo. Okay, next na pag-uusapan natin is discouragement. Bakit mahalaga yung discouragement? Bakit kailangan mong matutunan ang handling ng discouragement? Kasi ladies and gentlemen, the common mistake is tinatambayan yung discourage. Nereject ka, nag-present ka, nag-invite ka, nagbigay ka ng flyers, okay, namuruspi ka online, whatever you do, na nagbe-business ka, na-discourage ka. Sometimes, common mistake is nagtatambay sila doon sa rejected. Ay, na-reject ako niya. Siya pa naman ang pinaka-supportive kong kaibigan. Tapos, na-reject niya ako sa business. Kapag ganun, ladies and gentlemen, lagi ka nag-i-emote, laging feeling mo aping-api ka, okay, feeling mo pangit ka, feeling mo talagang walang silbi ka. So, pag gano'n ang kaibigan ang nararamdaman mo, isa lang ibig sabihin, mahina pa yung pag-handle mo ng discouragement. So, the goal is, durugin mo yung discouragement mo. Dapat, yung pangarap mo mas mataas kaysa mga nangyayari discouragement, rejection,
Okay? Yung pinakapi mo na yung client mo, pinakain mo na, pinamasahihan mo pa, and if the day, nireject ka lang naman. So, masakit, tama po ba? Bakit ka mo? Na-experience ko po yan. Yung binigay mo na yung best mo, pero hindi pa rin sapat. Di ba? Binigay mo na yung best mo, pero hindi pa rin sapat. Why? Okay. So, hindi po natin masisisi yung client. Maybe, yung client po that time is, maybe siya po ay may pinagdadaanan. So, you have to understand. But, hindi ibig sabihin, titigil ka sa kanya. Hindi ibig sabihin, aantayin mo siya kung kailan siya mag-yes. Tama ba? So, ang gagawin mo, add more. The more chances na mas marami ka, the more chances na mas maraming sasali sa'yo. The more na mas maraming prospect ka, the more na mas chances na mas maraming sasali sa'yo. So, all you have to do, present ka ngayon, pag ayaw, you have to go to the next. Some went yun, so what? Go to the next. Tama po ba? So, ibig sabihin, hindi lahat para sa business. Naintindihan mo yan, hindi lahat para sa business. But you have to do your job. Your job is to share the business. Your job is to share the opportunity. Your job is to share the knowledge. You share the opportunity. Tama ba? Channel of blessing ka. So, hindi natin, parang ganito lang yan. Nanonood ka ng television, tama po ba? Lahat ba ng advertise ng television, pinapanood mo? Hindi ba hindi? Nagagalit ba yung GMA? Nagagalit ba si ABS-CBN? Nagagalit ba si TV5? Hindi. Tama ba? Kasi bakit? Manood ka man or hindi, wala silang pakialam. Ang goal nila is i-explain yung business nila. Ipakita, i-advertise. So, the rule of you is to advertise your business. So, either maniwala siya or hindi, okay lang. You have to go to the next. So, hindi mo naman kailangan awayin siya. Ang gagawin mo lang, diyan ka lang muna, I go to the next. Kasi bakit? Mas malaki ang pangarap ko kaysa nararamdaman ko ngayon. Kung na-reject ako, masakit talaga, ganun talaga. Wala naman masarap sa rejection eh. Masakit talaga. Pero habang tumatagal, yung rejection mo, lalong tumitigas yung puso mo. Lalo, paulit-ulit kasi, parang ganito yan. Nasugatan ka, isang beses. Masakit, di ba? Dumugo. Ay, ang sakit. Inulit mo, ay, ang sakit. Paulit-ulit, parang normal lang. Parang yung pagtatato. Sa unang tato, unang tusok ng karayong masakit. Pangalawang masakit pa rin. Pangatlo, masakit pa rin. Dumudugo talaga eh. Pangapat, masakit talaga. And later on, hindi mo na mamalayan, buong katawan mo may tato na. So, meaning to say, ladies and gentlemen, patagalan. Padamihan ng rejection. Padamihan ng fame. Okay, pag maraming fame mo na pinagdadalan, lalong titibay yung puso mo. Pag tumibay ng puso mo, ma-identify mo na yung tama at maling tao. So, meron ka ng tinatawag na matigas na ng damdamin mo. Parang, alam mo yung puso mo, okay na. Okay, thank you so much. Para ako, pag na-reject mo ako ngayon, thank you so much. Maraming salamat to. I have to go to the next. So, ganun po ang ginagawa natin. So, all we have to do is keep going lang, partner. Okay, next is excitement. Sa pagninegosyo, dapat excited ka lagi. Kasi kung hindi ka excited sa pagninegosyo, 99% mahihirapan ka. Bakit ka mo? Kapag hindi ka excited na gawin ang negosyo, malamang sa malamang, partners, end of the day, partners, end of the day, hindi mo kayang magpapiin. Bakit? Ang piin ho, or yung entry ho, nanggagaling po sa excitement level mo. Kapag excited ka, pakitang gigil na gigil ka humataw, kahit ang daming rejection, hindi lang yung excited, lagi ka naka-smile. Excited ka, ibig sabihin, is talagang motivated ka humataw, motivated ka mag-present. Tama ba? Hi, good afternoon, partners! Kahit medyo may fame, may pinagdadaanan ka, yung pinagdadaanan sa pamilya man yan, sa kamag-anak man yan, sa kapartner mo man, let it go. Iwan mo sa bahay mo. Okay, kapag bumunta ka ng office, dapat power. Dapat, di ba, ganun? Dapat power. Di ba? Dapat ganun. Excitement ka na grabe, may tutulungan naman ako at may mababago naman. May isa naman akong matutulungan sa negosyo at may mababago naman akong buhay. Ano ba ang purpose mo? Di ba ang purpose mo is magbago ng buhay? Dapat excited ka. Excited ka, yes, grabe. Malapit ko na makuha ang kotse ko. Okay, malapit ko na makuha yung first million ko.
Dapat ganun ka. Dapat excited ka na makuha yung first million mo. Dapat excited ka na magkakotse. Excited ka yumaman. Excited ka makuha yung mga pangarap na gustong mo maabot. Dapat meron kang tinatawag ng desire. Tama ba? Mayroon kang desire. Pag sa Tagalog is, meron kang desire is lumalagablab. Tama ba? Parang in love ka sa red. Yes, grabe. Only red. Di ba? Only red, makukuha ko yung pangarap ko. Dapat may lumalagablab ka na puso. Yung tipong hindi ka makatulog kapag hindi ka naka-red. Dapat ganun. Dapat in love ka sa ginagawa mo. Kapag in love ka sa ginagawa mo, ladies and gentlemen, hindi mo kukumputin yung oras na nasayang mo. Hindi mo kukumputin yung pera na ilagay mo sa business. Tama ba? Kasi excited ka, in love ka. Hindi mo titingnan yung oras na, hala, ano oras na? Tama ba? In love ka na ginagawa mo negosyo, nagpe-present ka, nagpo-promote ka, okay, nag-advertise ka, nagsuserve ka sa mga grupo mo, okay, nagpapaliwanag ka ng negosyo, nagduduplicate ka ng grupo mo, nagle-lead ka ng organization mo. And then, excitement ka sa lahat ng bagay. Hindi ka lang excited na naka-smile. Magkaiba ho yun. Ang excitement level na sinasabi ko, yung desire na sinasabi ko, is dapat in love ka sa ginagawa mo. Kapag in love ka sa ginagawa mo, kahit pagod ka, gagawin mo. Kasi mahal mo ang ginagawa mo. Tama po ba? Ang tanong, mahal mo ba si Red? Mahal mo ba ang ginagawa mo? Kasi kung mahal mo ang ginagawa mo, dapat in love ka. Meron kang burning desire or naglalagablab na pag-ibig na ginagawa mo negosyo. Dapat ganun. May burning desire ka na gusto mong yumaman, yayaman ka talaga. Okay, so ngayon excited ka na, grabe, power. Ang tanong, nagpo-focus ka ba sa red? Kasi kahit anong excitement level mo, kung ang daming kumpanya ang dinadala mo, may kumpanya A, may kumpanyang red ka, may blue, may green, may orange, may violet, lahat na ng kumpanya, sinalihan mo. Mahirap yun. Tama ba? Bakit? You cannot serve to master. You have to focus in one destination. You have to focus one course. Okay? Dapat meron ka dito laser focus. Pag sinabing laser focus, dapat pag red, red lang, wag blue, wag green, wag violet, wag orange. Dapat red. Pag red, red lang. Diba? Magpakasal ka sa red kasi. Tama ba? You have to focus. Kasi pag wala kang focus, ang hirap magtagumpay. Kung ngayon, ninegosyo ka sa red, bukas, blue naman, the other day, green na naman, the other day, orange na naman. Gusto mo agad, sabi nga nila, put your egg in any basket. Hindi po yun totoo. Sa ganitong negosyo, ang nagtatagumpay yung may focus. Tama ba? Kung may pera ka, invest mo, ilagay mo lang dun, invest lang. Walang galawan, di ka dun maghahataw, di ka magbibigay ng effort, di ka magbibigay ng mentality na ibibigay mo dun. Bakit ka mo? Kasi sa Red Ink, lahat ng pera na kailangan mo, kaya niyang tapatan. Gusto mong kumita ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon? Red Ink lang, i-focus mo, hatawin mo tuloy-tuloy. Yung Red Ink na yan, kayang magbigay ng milyon-milyon sa'yo. Maniwala ka sa akin o hindi. Ang red, kayang mag-payout ng 10 million, 5 million, 20 million kung deserve mo ang ganyang income. Up to 64 million, 100 million. So ngayon, tatanungin kita, yung red ba kayang ibigay ang pangarap ko? Yes naman. Bakit ka gagawa pa ng ibang kumpanya? Bakit ka gagawa ng ibang sideline kung si Red Ink kayang ibigay lahat? So ang gagawin mo, tapatan mo lang. Ang check natin nakahanda na, yung check natin nakahanda na, nakapangalan na sa atin. Amount na lang ang ilalagay mo kung magkano. Ang gagawin, humataw ka, trabahuin mo para maging deserve mo ang malaking check. Did you get my point? So you don't need to get another job, another business, another company, another investment. Kasi sa Red Ink, kayang ibigay yung pangarap mo. Gawin mo lang, tapatan mo lang. All your effort, all out mo sa red. And one night, darating yung panahon, yung all out mo, magbubunga yan ng mas malaki. Parang sa casino, guys. Kung gusto mong manalo, all out mo. Lagay ka ng malaking pera. Kasi pag malaking pera nilagay mo, malaking kita mo. Kung media-media ang income, ang lagay mo, media-media din ang kita mo. Sa red, wala kang talo. Hindi naman to sugal.
Wala kang talo dito. Bakit? Naglagay ka ng pera, may produkto ka nakuha, lifetime membership mo, trabahuin mo lang negosyo, tuloy-tuloy mo lang, trabahuin mo lang, continuous ang duplication mo, continuous yung pagbebenta mo, continuous yung sponsoring mo, ang leading mo. Ang time will come, yung pera na unexpected mo na darating po yan. Yung gusto mong yumaman, yayaman ka talaga. Okay? So, dapat meron kang focus. Ayan. Next po na pag-uusapan natin is goals. So, mahalaga ho, na excited ka na, may commitment ka na, lahat ho na meron ka na, pero wala ka namang goals. So, mahalaga ho na may goals ka. So, anong goals na dapat? May short term at may long term goal. Ang short term goal, yung tinatawag natin na pangmadalian lang. Halimbawa, gusto ko makapasa ng REC level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Hanggang maging millionaire ako. Yan po ay mga short term goal. Ang long term goal, yan po ay gusto ko na magkakaroon ng kotse, gusto ko na magkaroon ng bahay, gusto ko na magkaroon ng savings, gusto ko na mag-travel ng iba't ibang bansa. Okay, yan po ang long-term goal. So, mga kaibigan, dapat ma-identify mo yung goals mo. Kasi pag hindi mo na-identify yung goals mo, nagtatrabaho ka, sabi nga, nagnegosyo ka, nagnenegosyo ka, nagtatrabaho ka, pero wala kang plano. Ibig sabihin, parang eroplano, lumilipad ka sa aire, wala ka ng destination. Ang nakakatakot yun, tama ba? So, kasi hindi mo alam kung anong destination mo. Sa Redink, meron po tayong mga program na i-monitor po natin kung saan tayo papunta. At alam natin, ang destination natin is million. Okay, maging millionaire ng company. So, gawin mo lang yung daily. Level 1, level 2, level 3, level 4, hanggang maging milyonaryo ka. Tama ba? Yan po ay mga plano. Okay, so, dapat sa plano mo, number 1, guys, is smart ka. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. So, dapat meron kang ganun. Okay, ang plano kapag may deadline, ay gagawin with deadlines. Okay? So, ladies and gentlemen, so yun lang po. Maraming salamat po. And mabuhay po tayong lahat. Salamat sa manonood at patuloy na manonood ng video na to. And have a good day, guys. And more income to come, more powers to come, and more blessing to come to us. Have a good day and bye-bye, millionaires. Bye.